Ay, so yun nga guys, no? Ikot lang kami. Lang. Tagal kong hindi nakapag-ride. Kasi ako nakapag-ride nung long weekend nung araw ng patay. Kasi nga, nagkasakit. Itong si Norma Ax. So, gumaling lang siya ng Sunday. Kaya, wala nang time para umalis. Anyway, teka nga, ba't yung uyuko ka? Ay, ito maluwag. Okay, so yun nga. Mayroon ako napanood na video na tinatanggal ng HPG yata yung blinker nung isang PTV o yung Patient Transport Vehicle. Tapos may mga nagko-comment na bakit daw ganun? Bakit daw tinatanggal? Paano kung may pasyente? Well, technically, yung PTV naman kasi o yung Patient Transport Vehicle, hindi naman siya ambulansya. So, nilalagay yung sinasakay lang dun talaga is yung mga tina-transfer ng hospital, hindi naman emergency, kumbaga non-emergency patient tulad ng mga papacheck up lang o di kaya yung basta hindi emergency. Ang isinasakay sa ambulansya is yung mga pasyente na may mga emergency situation lang. Kaso kasi nagiging practice natin dito sa Pilipinas na pag may sumakit ng ganito, may naramdaman na ganyan, ambulansya. Tawag kayo sa barangay, sakay natin sa ambulansya. Ito namang si ambulansya, kahit na non-emergency, magbubukas ng sirena, magbubukas ng blinker, naaabuso. Pati yung mga patient transport vehicle, naaabuso na rin. Kasi technically, base sa batas, mga emergency vehicle lang, including ang ambulansya, ang pwedeng gumamit ng mga blinker. Sila lang ang pwede. Pero yung non-emergency vehicle, which is yung mga patient transport vehicle, ang pwede lang nilang gamitin is hazard lights. Wala nang iba. Kaya lang, dito sa atin, syempre, mas mabilis kung naka-blinker ka. Ang traffic, makakasingit, pwede mag-counterflow, pero technically bawal yun. Kaya siya inuli. Tapos, naglabas sila parang 2013, nag-amend ng batas, in-emphasize lang doon na only emergency vehicle, yung mga fire truck, ambulance, yung mobile, rescue truck, sila lang yung mga pwede. Tinanggal nila yung mga pang-transport lang ng pasyente na non-emergency. Kaya yung inuhuli ng HPG, tama naman sila. Kasi sa protocol naman talaga ng ambulansya, bago ka isakay ng ambulansya, for example, galing ka sa Jose Reyes Hospital, ililipat ka ng St. Luke's, susunduin ka ng ambulansya, mag-e-endorse ang Jose Reyes dun sa crew, dun sa doktor, o sa EMT, o sa nurse, o kung sino man yung crew na nakasakay dun sa ambulance, i-endorse nila dun yung pasyente para alam nila kung anong status ng pasyente. Kaya nga 'di ba, minsan pag gusto ng pasyente o ng family na magpa-transport, sabihin ng doktor, kailangan po yung ambulansyang kukunin nyo, meron pong doktor on board, or kailangan po yung ambulansya na kukunin nyo, meron pong nurse na nakasakay. So depende yan dun sa kailangan ng pasyente. Halimbawa, kailangan mag-administer ng gamot dun sa pasyente. Hindi naman pwedeng magbigay yung crew na nakasakay dun. So, anong gagawin natin? Titiisin na lang hanggang sa makarating ng ospital. So, yan yung mga reason kung bakit nire-require ng doktor. Ng doktor, yung family na ganito yung kunin yung ambulance, dapat merong ganito. At saka, yung mga ambulansya, bawa kami, hindi kami basta-basta yung kumukuha ng pasyente na, sige, sakay niyo. O yung basta na lang, may tumawag, tapos kunin niyo po yung ganito. Aalamin muna namin kung anong status ng pasyente. Bakit? Kasi baka mamaya, habang nasa biyahe kayo, may mangyari, hindi namin alam kung anong history ng pasyente. Diba? Ako, experience ko dati. Tumawag sa akin, father-in-law niya yung itatakbo ng ospital. Ang sabi, dadalhin daw ng ospital, di raw makahinga. Okay, so pumunta kami ron. Nassess ko yung pasyente. Assess namin nung crew ko yung pasyente. Tapos, during assessment, nalaman namin na stage 4 cancer na pala yung pasyente. At ang matindi ron, day before sila tumawag, inuwi na nila yung pasyente, pumirma na sila ng waiver sa hospital. So yun, di ba? Kung hindi kami nag-assess, hindi namin inalam kung anong history ng pasyente, pwedeng sa amin abutin kasi nakarating kami ng hospital nung parang mga 4 a.m., 9 a.m. dineclare yung tao na wala na. So yun, yung mga ganong instances ba, kaya hindi basta-basta nagka-transport ng pasyente. Yun yung mali dapat nahihiwalay natin yung emergency sa non-emergency. Yun lang.